Hello and good evening mga ka-master. Akala ko din ninyo na-miss yung upload ko kina Elliot and Avery. Big shoutout sa nag-ante at na-miss sa kwento ni na Elliot and Avery. Shoutout kay Emelia Gonzalvo from Italy. Shoutout din Duday Belarte and Dulce Hardinon. Kabanata 1326. Hello mga ka-master, I am back. Isang like and share naman mga ka-master pagpagpatuloy natin ang kabanata. 1, 2, 3. Sa guest room ako matutulog. Kinuha ni Elliot ang unan at nagplano para umalis. Elliot, don't go, okay? Mahinang pakiusap ni Rebecca, I won't touch you. Natatakot ako na hindi ko sinasadyang mahawakan ang iyong sugat. Nakikita mo siyang sobrang humble, Elliot. Paliwanag, teka. Magsasalita ka kapag gumaling ka na. Natanggap ni Rebecca ang kanyang paliwanag at agad na nasiyahan. Elliot, may gusto akong ipaalala sa iyo. Inabot ni Rebecca at binuksan ang bedside lamp sa kanyang tagiliran. Tinuri ko ang impormasyon ni Avery ngayon, at sa wakas. Alam mo kung bakit mo siya nagustuhan, dahil napakabuti niya. Ngunit Elliot, ito ay John Rovell. At ayaw ng tatay ko kay Avery. Kung ikaw ay mabuti para sa iyong sarili at sa kanya, mas mabuting lumayo ka. Kanya. Kung kailangan mo ng babae sa labas, hindi ako magagalit, ako. Ayokong mag-away kayo ng tatay ko dahil kay Avery. Nakita ni Rebecca ang mga marka ng pag-ibig sa leeg ni Elliot. Alam ko. Malamig na sabi ni Elliot. Tanong ni Rebecca. Kung ganoon, bakit hindi mo siya pinaalis dito? Maaari kang magpadala siya mula sa yate sa unang lugar, bakit hindi mo siya mapaalis sa John Rovell? Bilang. Basta malupit ka, kaya mo yan. Diretso ang tingin ni Elliot sa mukha ni Rebecca. Bagamat nakahiga si Rebecca sa kama, mukhang gising siya. Sa tingin mo ba napakatalino mo? Itinaas ni Elliot ang kanyang mga labi at ngumisi. Kung ikaw gusto mong itago ako, kung gayon mas mabuting maging tanga ka. Hindi komportable si Rebecca sa kanyang sinabi. Ito ay malinaw na ang lahat ng sinabi ni Elliot ay taos-puso at hindi niya pinahahalagahan. Ito, galit siya sa kanya. Rebecca, Elliot, pasensya na. Matulog. Nang matapos si Elliot na walang pakialam, kinuha niya ang unan at humakbang palayo. Mula sa master bedroom. Maya-maya, nagsara ang pinto at tumulo ang luha ni Rebecca. Nagmaneho si Avery pabalik sa kanyang hotel, at bago huminto ang sasakyan, nakita niya ang bodyguard na nakasquat sa labas ng pinto ng hotel na ninigarilyo. Nang makita siyang bumalik, agad na humakbang ang bodyguard patungo sa kanya. Boss, bakit ang aga mo bumalik? Inilabas ng bodyguard ang usok. Pumunta ka kay Hayden. Well, sina Avery at Elliot ay magkasamang pumunta kay Hayden. Pagpapatuloy ni Avery, nagpunta ako sa ilang malalaking hotel, ngunit hindi ko mahanap ang kay Hayden. Nasaan? Hulaan ng bodyguard, dapat siyang tumira malapit sa aming hotel. Pagdating niya rito, hindi siya nagsusuot ng sombrero o nagdadala ng bag. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Avery, hindi mo ba sinabi sa akin kanina? Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na sabihin yan. Sobrang lungkot mo, nahimatay ka ba? Narinig kong hinihingal ka na. Well, medyo heat stroke. Kumakbang si Avery papasok sa hotel, titingin ako sa paligid. Bukas sasamahan kita para hanapin ito. Lumipas ang oras at kinaumagahan na. Ang villa ng pamilya Joban ay nasa isang parke. Ang kapaligiran ay maganda at ang kaaya-aya ang tanawin. Nasa kanan ang villa kung saan nakatira sina Elliot at Rebecca. Gilid ng parke at ang villa kung saan nakatira si Christian ay nasa kaliwang bahagi ng parke. Alas 8 ng umaga, nagising si Christian mula sa malaking kama.
Pumipili siya noon. Itinaas ang kanyang telepono upang tingnan ang oras. Dahil dito, may lumabas na kakaibang larawan sa screen ng telepono. Yung phone niya screensaver at background ay mga larawan ng kanyang anak na babae. Sa tuwing bubuksan niya ang kanyang telepono, makikita niya ang cute na maliit na mukha ng kanyang anak. Ngunit sa oras na ito, nang pinindot niya ang power button kung ano ang lumabas sa ang screen ay hindi ang mukha ng kanyang anak na babae, ngunit isang bagay na katulad ng isang timer. Sa itaas ng timer na ito, mayroon ding linya ng katakot-takot na text countdown to death. Sa ibaba ng mga salitang countdown to death, ang pinaka-primitive na string ng mga numero ay 72 oras, katumbas ng 3 araw. Ang string na ito ng mga numero ay bumababa bawat segundo. Parang ganun din ang buhay niya. Bumababa bawat segundo. Ang eksena sa panahong ito ay halos kapareho ng eksena sa isang horror movie na mayroon siya nakita. May kumukuha ng kanyang buhay. Sino ito? Kabanata 13:27. Umupo si Christian sa kama habang nag-iisip tungkol dito, ganap na walang kaalam-alam. Siya ay ipinadala ng kanyang ama upang palawakin ang kanyang negosyo sa loob ng 2 taon. Sa nakaraan, 2 taon hindi siya nakikipag-usap sa mga tao dito. Ilang araw na lang mula nang bumalik siya, paano siya papatayin ng isang tao? Si Elliot ba? Ngunit si Elliot ay wala pang tunay na kapangyarihan. Bukod dito, ang kanyang ama ay patuloy na nakatitig sa kanya at pinagmamasdan ang kanyang pagganap. Kung siya nagkamali ng kalahating punto, hindi kailanman ibibigay ng kanyang ama ang tunay na kapangyarihan sa kanya. Kaya hindi siya dapat maglakas loob na gawin ito sa kanyang sarili sa napakahalagang yugtong ito. Pero bukod kay Elliot, sino pa ba ang nandoon? Kapag oras na para makipag-ayos ang pamilya Joban sa pangalawa at pang-apat. Mga master, ang pangalawa at pang-apat na master ay hindi dapat gumawa ng anumang mga galaw dito oras. Tinapik-tapik ni Christian ang ulo niya, sobrang distressed. Tumingin ulit siya sa screen ng phone, nagbabalak na patayin ang timer ng kamatayan, ngunit nalaman niyang tila ang screen nakalock. Kahit anong pinindot niya, hindi tumutugon ang screen ng telepono. Siya hindi ma-off ang countdown, hindi makabalik sa home screen, at hindi makagamit ng anumang feature sa telepono. Agad siyang natigilan. Infected ba ng virus ang cellphone niya? Itong countdown to death ba ay biro na ginawa ng isang hacker? O baka siya aksidenteng nag-click sa isang malisyosong website habang huling naglalaro sa kanyang telepono? Gabi, kaya nalasan ang kanyang telepono. Sa pag-iisip nito, nagpa siyang hilingin sa isang teknisyan na suriin ito. Sa hotel, nakipag-appointment ang bodyguard kay Avery kagabi, at hinanap Kaden malapit ngayon. Matapos bumangon ang bodyguard kaninang umaga, una siyang pumunta sa pintuan ni Avery at tumunog ang doorbell. Nang tumunog ang doorbell ay walang sumasagot. Inilabas ng bodyguard ang kanya cellphone at tinawagan si Avery. Nakakonekta ang telepono, ngunit wala siya sagot. Natutulog pa ba siya? Naghintay saglit ang bodyguard at nagpa siya na mag-almusal muna. Pagdating sa restaurant, tumunog ang cellphone ng bodyguard. Akala niya si Avery ang tumatawag pero si Elliot pala ang tawag. Hindi nakalusot si Elliot kay Avery ngayon, kaya tinawag niya ang bodyguard nito. Sabi ng bodyguard, kanina lang ako nag-doorbell pero wala tugon. Bakit hindi ako pumunta sa kwarto niya pagkatapos ng almusal? Ngunit sa tingin ko siya ay marahil nagpapahinga dahil hindi siya bumalik hanggang 2:00 ng umaga. Kagabi, Elliot, kung ganoon ay huwag. Kahanapin ko siya. Walang magawa ang bodyguard, nako, sabi ko rin sasama ako sa kanya para maghanap.
Malapit na si Hayden kaninang umaga. Kung mag-isa akong pumunta kahit mahanap ko si Hayden, walang kwenta. Hindi siya nakikinig sa akin. Kaya ko lang maghintay. Nagising siya at nagsalita. Elliot, alam mo ba kung saan hahanapin si Hayden? The bodyguard, I guess he's near the hotel where we stayed. Kasi siya, hindi niya dinala ang kanyang bag nang dumating siya kagabi. Sasama ako sa iyo ngayon. Nagkaroon na naman ng bangungot si Elliot kagabi. Napanaginipan niya iyon. Pinatay ni Christian si Hayden. Dapat niyang hanapin si Hayden na sabihin kay Hayden na huwag niyang pakialaman. Christian. Ito ang saklaw ng impluwensya ng pamilya Joban. Kahit pahalagahan siya ni Kyrie. Again, for Kyrie, he is definitely not comparable to Christian. Kung tutuusin, anak ni Kyrie si Christian. Kung may mangyari kay Hayden, makakabasag lang siya ng net kay Kyrie. At sa punitan ang mukha kay Kyrie, baka hindi niya masigurado ang kaligtasan ni Hayden. Kaya't kinailangan ni Elliot na itigil ang trahedya na mangyari bago pa masira ang mga bagay. Kamay. Akala niya sapat na ang sakit ng ulo ni Avery sa kanya pero na nakakaalam na dagdagan pa ng sakit ng ulo si Hayden. Noong tanghali, pagkatapos suriin ng network security technicians ang mobile ni Christian. Telepono, talagang walang paraan upang makrak ang virus sa mobile ni Christian. Telepono. Kabanata 13:28. Ngunit natunton nila ang kaunting impormasyon. Ginoo. Joban, nalasan ang iyong mobile phone kaninang 3 a.m. Nakataas ang makapal na kilay ni Christian. I cannot fell asleep at 3 o'clock in the morning. Alas 3. Hindi mahalaga kung matulog ka o hindi. Ang tiyak ay, na ang iyong home network o ang iyong pribadong impormasyon ay dapat na nalik. Kung hindi, hindi magagawang pasukin ng mga hacker ang iyong telepono. Galit na sabi ni Christian, sino ang nangangahas na i-leak ang pribadong impormasyon ko? Hindi ko alam. Umuwi ka at suriin. Tulad ng para sa teleponong ito, sa tingin mo ikaw. Dapat bang bawiin o iwan dito at ipagpapatuloy natin itong basagin? Tanong ng technician, ito. Telepono, hindi mo magagamit ang virus dito hanggat hindi ito nabasag. Kung ganoon ang kaso, ano ang silbi kung bawiin ko ito? Hindi ko alam kung alin. Kalokohan. Gusto nito ang buhay ko. Nagnanga ang ngipin ni Christian at sinabing, ako dapat alamin ang bagay na ito na naghahanap ng pagpatay. Ma'am. G. Joban, pagkatapos mong bumili ng bagong telepono, iminumungkahi ko na huwag mong gamitin ang iyong sarili. Impormasyon upang magrehistro ng isang account sa telepono. Subukan mo sa impormasyon ng iyong asawa. Ito ay mas ligtas. Paalala ng technician. Nakita ko. Lumabas si Christian sa Network Security Center at pupunta na sana sa mall para bumili ng mobile phone. Habang nasa daan ay nakakunot ang noo niya na nagdududa pa rin na si Elliot ang may gawa nito. Tanong niya sa kanya, bodyguard para sa isang mobile phone at tinawagan ang bodyguard ni Elliot. Ali, may itatanong ako sa'yo, bawal kang magsinungaling. Itinaas ni Christian ang kanya. Boses at marahas na sinabi, may kakaiba ba kay Elliot nitong 2 araw? May nakipag-ugnayan ba siya sa labas para patayin ako? Saglit na natigilan si Ali, at saka sumagot, pinakamatandang young master. Ayon sa aking obserbasyon, bukod pa sa pagsama ni Miss Rebecca sa bahay nitong 2 araw, nag-inspection siya sa labas ng iyong ama. Utos. Tapos kasama niya iyong pangalawa at pangatlong masters. Makipag-ugnayan sa pang-apat master. Siya ay abala araw-araw, at hindi ko pa siya nakikitang nakikipagkita sa iba mga estranghero, ni hindi ko narinig na naghahanap siya ng makakapatay sa iyo.
Kung mayroon siya ibang opinyon, isusumbong ko sana sa tatay mo. Narinig ni Christian ang mga salita ni Ali, nakahinga siya ng maluwag, I forgive him and dare huwag mo akong patayin. Tiyan ay, si Elliot ay ganap na umaasa sa pamilya Joban para mabuhay paano. Maglakas loob ba siyang gumawa ng gulo? Anong ginagawa ngayon ni Elliot? Bago binaba ni Christian ang telepono, casual na nagtanong. Natigilan sandali si Ali pagkatapos ay sinabi, narinig kong tinawag niya ang iyong pangatlong master sa ang oras at sa palagay ko ay may appointment siya sa iyong pangatlong master. Siya yata. Gustong iguhit ang pangatlong master mo. Nakita ko. Kung may kakaiba sa kanya, sabihin mo agad sa akin. Tanong ni Ali, okay. Pero bakit ka tumawag sa ibang cellphone? Nasira ang cellphone ko. Kapag nakakuha ako ng bago, papalitan ko ito ng bago. Isa. Ipapadala ko sa iyo ang numero. Ali, okay, okay. Inilibot ng mga bodyguard ni na Elliot at Avery ang hotel, ngunit hindi nila nakita si Hayden. Nang makita ang tanghali, inanyayahan ni Elliot ang mga bodyguard na maghapunan. Ginoo. Foster, iniimbitahan mo ako sa hapunan, I'm so sorry. Sabi ng bodyguard. Elliot, tulungan mo akong mahanap ang anak ko at hinahayaan kitang bumalik ng gutom. Sorry din. Ang bodyguard, oh kung ganoon nga, welcome ako. Pumasok sila at umupo sa isang high-end na restaurant sa malapit. Tiniling ni Elliot sa dalawang bodyguard na umorder ng pagkain. Tinawakan niya ang kanyang cellphone para tingnan kung si Avery ay tumawag sa kanya pabalik o nagpadala sa kanya ng isang mensahe. Dahil tinawag siya nito, umaga at hindi siya sumagot. Kung magising si Avery at makita ang kanyang hindi nasagot na tawag, dapat niya itong tawagan muli. Binuksan niya ang phone at nakita ang message ni Avery. Sinabi niya na nasobrahan siya at hindi narinig ang kanyang telepono na nagriring sa umaga kaya hindi niya sinasagot ang tawag niya. Nang sisigot na sana si Elliot sa mensahe, sa gilid ng kanyang mga mata, bumangon ang pamilyar na figure mula sa dining chair. Agad siyang napatingin sa figure. Siya ba si Hayden? Ang mga maliliit ay nandito para sa tanghalian. Hindi nila inaasahan na makakahanap ng isang tao sa buong umaga, ngunit ngayon ay dumating ang maliit na bata. Dito nang walang effort. Kabanata 13:29. Saktong tumayo si Elliot at hahabol na sana si Hayden, isang grupo ng mga tao. Pumasok sa pinto ng restaurant. Ang pinuno ay si Christian. The moment Elliot saw Christian, Christian also saw Elliot. Ito ang unang pagkakataon. Opisyal nang nagkita ang dalawa simula noong shooting. Nang magkita ang kalaban, siya ay labis na nagseselos. Nang makita ni Christian si Elliot, isang matinding liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Pero dahil na sandwich sina Kyrie at Rebecca sa dalawa, ang maliwanag na kapayapaan ay kailangang mapanatili. Nang makita ni Hayden si Christian na pumasok ay agad itong umupo sa upuan. Muli, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Christian. This bastard ho bully mom. Kung hindi dahil sa kanyang pagiging maparaan ang kanyang ina, papatayin na sana ng bastard na to ngayon. Hindi niya talaga maibibigay kay Christian ang posibilidad na saktan muli ang kanyang ina. Kaya dapat mamatay si Christian. Wala ka bang appointment sa pangatlong master ngayon? Bakit ikaw ay kumakain dito? Nang tanungin ni Christian si Elliot ng pangungusap na ito, napunta ang mga mata niya kay Ali. Hindi sinasadya. Si Ali ang personal na bodyguard ni Elliot. To put it nicely, bodyguard siya, but to put it badly, siya ang eyeliner ni Kyrie sa tabi ni Elliot.
Naramdaman ni Christian na hindi mabibili ni Elliot si Ali sa ganoong kaikling panahon. Pero bakit nandito si Elliot? Bahagyang namula si Ali Pigel at hindi mapakali. Sa oras na ito, unang nagsalita si Elliot, hindi available si Nick ngayong umaga, pansamantala kami. Binago ang oras at nagsaayos na magkita sa hapon. Oh, sabi ko, sino ang taong ito? Umupo si Christian sa tabi ng bodyguard ni Avery. At tinanong si Elliot. Agad na inabot ng bodyguard si Christian, "Hello, Master Joban, I'm bodyguard ni Avery." Nang marinig ito ni Christian, biglang namutla ang kanyang mukha, "Bakit ka nandito? Nandyan din kaya si Avery?" Tumingin siya sa paligid, at pagkatapos makilala ang profile ni Hayden, tumigil siya sandali. Sa takot na makilala niya si Hayden, nagpaliwanag kaagad si Elliot, "Nagtanong ako." Lumabas ang bodyguard ni Avery, at binalak kong hilingin sa kanyang bodyguard na pabalikan siya. "Avery Adele, kinausap ako ni Rebecca kagabi, at ayaw niya. Avery na manatili dito." Ngumisi si Christian, "Sa wakas ay nagmamalasakit ka sa damdamin ni Rebecca. Kung hindi mo masabi anumang bagay tungkol kay Avery, hayaan ang ikatlong master na sabihin ito. Hindi ba't siya rin ang pangatlong master?" Babae ni Nick. Haha. Itinaas ni Elliot ang baso ng tubig at humigop. "Elliot, I really didn't expect na maglalaro ka ng private. Haha. At iyon. Avery, binuksan nito ang aking mga mata. Christian talked about Avery, she is a medical henyo at isang sikat na babaeng negosyo. Ang iyong pagkakakilanlan ay pakinggan, ngunit ito lumalabas na hindi napigilan sa pribado. For a while, hindi ko alam kung gagawin. Sabihin na nakipaglaro kayong dalawa kay Rebecca o kung nilero ni Avery ang kayong dalawa." Naikuyom ni Hayden ang kanyang mga kamao sa sinabi ni Christian. Napatayo siya bigla at aksidenteng natamba ang baso ng tubig sa kanyang harapan. Ang baso ng tubig ay gumulong sa lupa na may tunog na bang. Agad na napatingin si Christian sa pinanggalingan ng tunog. Hayden. Agad na ibinaba ang labi ng kanyang sombrero, saka dinala ang kanyang bag, at pumunta sa cashier para mag-check out. Nakakunot ang noo ni Christian habang pinagmamasdan si Hayden na naglalakad papunta sa cashier, at saka kinuha ang kanya likod ng mata. Hindi ako masanay na makitang may humihila ng ganito sa harapan ko. Kung siya ay mas matanda, kailangan ko siyang bugbugin, wild na sabi ni Christian. Parang si Hayden ang kausap ni Christian, pero kausap niya talaga. Elliot. Binalaan niya si Elliot na huwag subukang umakyat sa kanyang ulo. Nakita ng bodyguard ni Avery si Hayden na naglalakad palabas, at agad na tumayo, "I'll go." Una, mabagal kayong magsalita. Kabanata 13:30. Nang matapos magsalita ang bodyguard ay mabilis itong naglakad palabas. Lumabas siya ng restaurant at humakbang para maabutan si Hayden. Hayden, hinahanap ka ng mga magulang mo. Nahanap ka nilang dalawa sa dalawa. Sa umaga kagabi, gusto siyang dalhin ng bodyguard para makita si Avery. Pakawalan mo ako. Desidido na si Hayden na hayaang matapos si Christian. Bahagya siyang binetukan ng bodyguard at sinabing, "Hiniling sa akin ng nanay mo. Ikaw at dinala ka sa kanya. Kung hindi, tatanggalin niya ako." Hayden, kung hindi ka bumitaw, pwede ko ring hilingin sa nanay ko na tanggalin ka. Pusit. Agad na binitawan ng bodyguard ang kanyang kamay, "Hayden. Huwag pumunta ngayon." Ibig sabihin ng mga magulang ay mas delikado si Christian, kaya huwag mo siyang guluhin. Kung hindi, mahuhulog ka sa kanyang mga kamay. Hindi ako mahuhulog sa mga kamay ng sinuman. Bago ko paalisin si Christian, huwag mo akong hanapin. Muli,
Sigaw ni Hayden sa bodyguard at sinabi rin, "Trust me, okay." Tagapagbantay. Ang mga tampok ng mukha ni Hayden ay katulad ni Elliot at ang kanyang mapagmataas at mainit. Ang init ng ulo ay dapat ding katulad ng kay Elliot. Ang bodyguard ay nasakop ng kumpiyansa at pamumuno na radiated mula sa kanya. Umiling lang ang bodyguard at tumakbo si Hayden palayo at nawala. Bumalik ang bodyguard sa hotel sa kawalan ng pag-asa sa oras na makilala si Avery. Paglabas ng elevator, pumunta ka para hanapin si Hayden kasama si Elliot. Tanong ni Avery. Siya ay ganap. Tulog kaya maganda ang loob niya ngayon. Kanina ko lang nakita si Hayden pero hayaan mo siyang umalis ulit. Ibinaba ng bodyguard ang kanya. Ulo, handang pag-alitan, boss, takot talaga ako sa kanya. Sinabi ni Avery, kung gayon hindi ka natatakot sa akin. Sabi ng bodyguard, naisip ko, parang mas natakot ako sa kanya. Kahit na makita siya ni Elliot, wala siyang pagpipilian. Ikaw lang ang makakapagpasuko sa kanya. Ninas si Avery, dapat hindi ako natulog. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mukha kang mas normal ngayon. Tinayaan na kami ni Hayden. Maniwala ka sa kanya. Aayusin daw niya si Christian sa lalong madaling panahon at pagkatapos halika para makita ka. Siya talaga. Nadama ni Avery na ang mga bagay ay nagiging mas at higit na wala sa kontrol. Well, naniniwala ako sa kanya, boss, naniniwala ka rin sa kanya. Hindi siya 100% sigurado at hindi siya basta-basta gagawa ng aksyon. Ang vilya ni Joben. Ilang araw na nakahiga si Rebecca sa kama at hindi na siya makahiga pa. Sa pamamagitan ni Vice President Lewis, inimbitahan niya si Xander. Maagang lumabas si Elliot at halos araw-araw late umuwi kaya nag-imbita siya. Umuwi na si Xander at hindi man lang siya nag-aalala na magiging siya. Nabangga ni Elliot. Sa katunayan, ayaw ni Xander na pumunta sa appointment ngunit si Vice President Lewis. Tinatrato siya ng mabuti kaya nakipagkita siya kay Rebecca mula kay Vice President Lewis mukha. Xander, chinek ko. Pumunta ka dito gamit ang tourist visa. At pumunta ka dito pagkatapos. Dumating si Avery. Pumunta ka dito para kay Avery, tama. Umupo si Rebecca sa sofa siya. Tumingin sa kanya ng mahinahon. Inimbitahan mo ako dito para lang tanungin ito. Retorikong tanong ni Xander. Si Elliot ang asawa ko ngayon pero narito si Avery na lubhang nakaapekto sa relasyon sa pagitan ng aming mag-asawa. Xander, gusto mo ba si Avery? Kunin. Ang layo niya. Kung hindi, maaaring patayin ng kapatid ko at ng aking ama si Avery. Kahit anong oras. Sabi ni Rebecca at binalaan siya. Kumunot ang noo ni Xander, Miss Joben, gusto ko rin siyang ilayo. Pero hindi ko mapigilan. Gusto niyang gisingin ang alaala ni Elliot. Pero na. Rebecca, iniisip ba niya na kapag nakuha na ni Elliot ang kanyang memorya, maaari siyang pumunta? Bumalik sa area dahil kasama niya. Xander, oo. Iyon ang iniisip niya. Kalmadong pagsusuri ni Rebecca, hindi niya masyadong kilala si Elliot. Alam ni Elliot kung ano ang gusto niya at kung ano ang ginagawa niya mula sa simula hanggang sa wakas. Kahit na mawala ang alaala ni Elliot at hindi siya maalala, hindi maaalala ni Elliot. Kayang maalala siya. Natagpuan lang ang kanilang nakaraan mula sa balita. Pinili niyang manatili dito dahil nandyan ang gusto niya rito. Natigilan si Xander. Ito ang tiket para umalis sa Yon Roval ngayong gabi at ito ay mga pampatulog. Inabot ni Rebecca ang tiket at gamot kay Xander, you knock her out. Ngayong gabi at kunin mo siya. Natigilan si Xander.
Kung pinakinggan niya si Rebecca at pilit na kinuha si Avery. Tagayon Rovel, siguradong magagalit siya pag nagising si Avery. Baka makipaghiwalay si Avery sa kanya. Kung hindi pinakinggan ni Xander si Rebecca, maaaring nasa panganib si Avery na manatili rito. Pagkatapos ng dalawang isip, tinanggap niya ang tiket at pampatulog. Alam kong tatanggapin mo. Dapat gusto mo si Avery kaya dapat maintindihan mo kung gaano ako kasakit ngayon. Dinampot ni Rebecca ang baso ng tubig sa harapan niya at humigop. Miss Jobon, hindi pare-pareho ang saya at kalungkutan ng mga tao, naiintindihan ko lang. Ang sakit ng kaibigan ko at ako hindi kita maintindihan tulad ng hindi mo. Intindihin mo na hindi kami ni Avery ang klase ng relasyon na iniisip mo. Xander. Sabi nito saka nagpaalam sa kanya. Bago iyon, sila ni Avery ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa loob ng ilang taon. Paano? Maaaring magkaroon ng relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ngunit ang kanilang, hindi magbabago ang relasyon sa mga guro. O, isipin mo hindi ko maintindihan. Hanggat umalis kayong dalawa ang bansa, wala akong pakialam sa inyong dalawa. Nilapag ni Rebecca ang tubig. Salamin at sinabing, gusto ko lang protektahan ang sarili kong 1 acre at 3-point land. Kukunin ko muna ang plane ticket at sleeping pills. Ngunit hindi ko kailangan magtagumpay. Natapos si Xander at bumangon sa sofa. Sabi ni Rebecca, Xander, pakikuha ang contact information ko. Kung kailangan mo ang aking tulong sa kahit ano, maaari mo akong tawagan. Hindi inisip ni Xander na kailangan niya ang tulong niya. Sa paningin niya parang bata si Rebecca bata. Bagamat mukha siyang bata, natutunan niya ang tono at itsura ng mga matatanda na medyo nakakatawa. Pagkatapos ng palitan ng numero ng dalawa ay lumabas na ng villa si Xander. Bumalik sa hotel, pinindot niya ang doorbell ng guardroom ni Avery. Bumalik sa kwarto ang bodyguard at si Avery pagkatapos ng tanghalian. Gumawa sila ng isang appointment para mahanap si Hayden na magkasama sa hapon. Nang makita si Xander na nakatayo sa pintuan, medyo nagulat ang bodyguard doktor. Xander, hinahanap mo ba ako? Well, pumasok si Xander sa kwarto at sinara ang pinto, kamusta si Avery ngayon? Sabi ng bodyguard, she is fine today. Natulog siya hanggang tanghali at nagising. Ngayon bumalik na ako sa kwarto ko para magpahinga. Pero hindi ko akalain na mahuhulog siya. Natutulog. Buong umaga ay nakita niya akong naghahanap kay Hayden sa labas at pinakiusapan niya ako. Bumalik ka na at magpahinga. Kung gayon hindi ba ito nakakaabala sa iyong pahinga? Matigas na tanong ni Xander. Lahat kang lumapit sa akin, ano ang problema? Napatingin sa kanya ang bodyguard. Masyadong hindi mapakali si Xander at hindi siya nang ahas na kausapin si Avery ng diretso kaya siya nakakausap lang ang bodyguard. Ang kanyang layunin ay hindi makipag-usap ngunit umasa iyon. Magsasama-sama ang mga bodyguard para kunin si Avery. Kung bibigyan si Avery ng sleeping pills, hindi niya ito makukuha papuntang airport. Bulong ni Xander, let's get out of here tonight. Lumapit sa akin si Rebecca. Ngayon at sinabing hindi gusto ng kanyang ama at kapatid si Avery. Kung nagpatuloy si Avery upang manatili dito, ito ay magiging lubhang mapanganib. Ang bodyguard, alam ko. Alam din ito ng boss ko. Ngunit hindi niya alam kung paano. Upang baybayin ang takot. Mataimtim na sinabi ni Xander, bukod dito, nandoon din ang sakit niya. Kailangan niya operasyon sa lalong madaling panahon. Ang pamilya Joban ay hindi nakikitungo sa kanya at sa kanya. Ang sakit ay papatay sa kanya.
Ito ay hindi isang maliit na bagay. Hindi mo siya masundan. Lahat. Ang mga bodyguard ay paced up at down sa kwarto, undecided. May sleeping pills ako dito. Palihim kong ibibigay sa kanya sa hapunan mamaya. Pagkatapos ay gagawin natin. Ilabas mo siya rito. Sinabi ni Xander ang plano. Kumunot ang noo ng bodyguard paano si Hayden. Tara na at iwan na natin si Hayden. Mag-isa dito. Pagsusuri ni Xander na pag-isipan ko na ito. Mauna na tayo at hayaang maghanap si Elliot. Hayden. Isa pa kung alam ni Hayden na wala na si Avery, gagawin niya. Tiyak na hindi manatili dito. Ngayon ay wala nang mas mahusay kaysa dito. Ito ay isang magandang paraan. Tumango ang bodyguard, tama ka. Ngunit kapag bumalik siya sa Ariadne, siguradong may inis siya. Pagkatapos nito, isang kompromiso ang ginawa. Matapos magkasundo ang dalawa, agad na bumalik si Xander sa silid. Sa oras ng hapunan, nag-order si Xander ng masaganang pagkain sa isang restaurant sa loob advance. Si Avery at ang bodyguard ay tumingin sa paligid sa hapon. Ngunit hindi nahanap si Hayden. Nang dumating si Avery sa restaurant at makita ang mesa na puno ng masasarap na pagkain siya. Sabi niya, Xander, bakit bigla kang gustong magpagamot?